Welcome to Job Well Done! Ayun! And I'm Jonathan. Hi, my name is Mamu. And I'm Belle. Hi guys! Hello. As you can see, apat po kami ngayon. Dahil espesyal ang buwan na ito para sa ating lahat. Yes. Ang buwan na ito inilalaan po ng Job Well Done para sa mga magulang, mga ina ng tahanan natin na talaga namang Job Well Done. Ay, sobra. Ayan. At ngayon, ang guest po natin ay si... mag-iisa. Ikaw na mag-introduce, Mamo. Oh. Siyempre, Diyos ko, ang kapita-pitaga. Ala. Uy, ka-classmate ko. Kung may nakakaalam ng story ng buhay ko nung bata ko, ito Talaga yun. ba? O, kasi classmate kami from elementary till high school. Oo. Si Ma'am Shi Eloy. Ma'am Shi Eloy. Yes, welcome po. Ayan. Super Hello, Ma'am Shi. Bati ka naman, Ma'am Shi. Ay, naku. Hello po. Binabati ko po yun. Baka mahihain niya si Mami. Thank you for inviting me. Kinakabahan lang kaunti. Gusto mo di ba kita ng bongga? Ang ganda ng suot ni Mami. Gustong-gusto ko. Oo, di ba? Oo. Pinaghandaan ko to. Diyos Ay, ko, that's kung makita good. mo pa yung pangbaba niya, ako talagang bibilhin na daw ni Bel ngayon pala. Oo, pinahubad ko nga eh. Oo, may online selling din kasi si Ma'am Yes. Shi. Ay, talaga ba? Alam mo yung ano ko, binili ko na pang-Korean na coat? Oh. Sa kanya ba? Oo. Eh, bakit hindi ka active masyado sa social media, Oo Mami? nga. No. Oo. Private- Kasi ko, ano ko, Private selling. Di ba not really private selling? Kaya lang kasi ko, yung tipong, ang item ko, kumbaga, 2 items, isang design, dalawa lang tayong meron. That's Ayoko nice. lang- Ay, Yeah, I limited like that. lang. Ayoko Limited lang pala lang. sa, ayoko Ganun lang, lang siya. panag-walk tayo pareho eh. Oo, Yes. ay gusto ko yan. Mamaya mag-usap tayo. Oo, gusto ko yung mga Bibili ako gayaan. niyan. Alam mo kung sino suki nito? Si Sino? Faye. Oo, ang apelido, Balisteros daw. Hoy, Faye! Asa si Oo. Faye. Ayan, sa mga ina po ng tahanan na nakatutok sa amin, keep on sharing our live po tonight. At dahil mamaya po ay mamimili na po kami ng mga mananala. Oo. Bilistahan ba tayo? Wala akong listahan. Kasi ballpen mo. Mamaya na, Ayan. sige. Alam mo, kating-kating na yung ano natin sponsor natin. Alin? Kanina, galing ako doon kanina kay Jicasa, sabi, Ay! oo, email transfer ko na lang yung pang Mother's Day celebration Alam mo, money. iba talaga yung Jicasa na yan. Ay, Ibang-iba. Oo, totoo yan. Napaka-supportive sa Oo, mga sobra. Maraming events salamat. at sa mga ganap dito Jekasa. sa- Oo. Ayan, so once again, tutukan nyo po kami at sa lahat po ng mga naka-live po ngayon sa amin ay paki-share lang po at makipag-usap po tayo mamaya sa ating topic mamaya. Ang topic Yes. po natin mamaya ay ASD. Ano ba Yan, ito? ano ba Ang yan? Autism Spectrum Disorder. Yan. Yes. Pero bago ang lahat, bago ang ating topic na yan, anuhin muna natin ating mga major sponsors. Of course. Sa pangunguna po ng Easy Drive. Ayan. Ang Easy Drive po ay ang mga tao na tutulong sa atin para makamit ang sasakyang iniminimitihin natin. Yan. And Sila po ay located sa Sherwood Park. Aha. At you can talk to them, call them using our own language, a Filipino language, a Spanish language, and of course, an English language. Yes, and Ayan. and you can use our name when you're buying a leisure car or something like that. Just mention our name and you get the discount. Ay, may pa-discount ang Oo, kung job well Yes. done Ay, Diyos ko, kung Yeah. saan nakita yung aming live at Yes. pinromote namin, sabihin nyo lang po na nakita nyo sa Job Well Done. Ayan. Ayan, of course, ang ikalawa natin, Belle, is Of Yumac. course, Yumac Box Cargo Express. Ayan. Ang Yumac lamang po ang merong sariling warehouse sa Pilipinas. So kung magpapadala kayo ng box, siguradong walang mawawala. Ay. Oo, Ayan. ayan, gusto ko lang clarify tsaka sabihin na sila yung cargo shipping courier na walang third party. Yes. Oo. Kanila mismo yung warehouse nila sa Pilipinas. Tumpak. Oo, kaya hindi po kayo mga ngamba na mawawala kung saan napapunta yung boxes Yes. ninyo. At saka pag nagpadala daw po kayo ng 2 boxes, may, Ay, may maliit. libre na po yan na kalahating box Yes. na karton na libre po yan. Oo, super. Malaking bagay na rin po yan. So Oo. once again, Yumac Express Cargo by Kuya Homer Leasing. Leasing. Mamu, Thank you. ang next natin ay Of course! 805 Ang Production. 805 production, of Yes. course, ang
production company na magdadala kay Luke Mijares dito. Magkakaroon siya ng Canada tour. It's a small tour, it's a bar tour, but he will be all over Canada from north to south to east to west. Abangan nyo po. And of course, sa July 26, he will be performing intimate dinner for $70 lang po. It's a unlimited buffet. Ayun naman. Ayun naman pala. Ayun pala. Unlimited Tago buffet, muna $70 po sa Palabok House po by Tita Lydia. This is in cooperation with Palabok Production po. At abangan niyo po yung mga iba po naming mga shows all over Canada. And open po kami sa mga sponsorship at saka doon sa mga gustong mag-avail ng tickets. Yung dito po sa Edmonton po, it's very limited. So grab your tickets now bago kayo maubusan. Napakagandang show. Mag-enjoy po kayo lalo ngayon darating na summer. Okay. Our next major sponsor is Ate Edna Negrido. Ayan, of yan, course. siya po isang distributor ng ating IM Worldwide. Ang ating, ano ba yan? Drink na ang tawag dito ulit, barley drink. Yes, yan. medicinal or supplement drink. Malaking tulong po sa ating kalusugan yan pag tayo po umiinom ng mga talagang nakatutulong sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Mga natural. Oo, health is wealth naman talaga. Of course. Totoo, so once again, support Ate Edna Negrido for the barley drinks. Yes, yan. of course. And next, ang ating Philcan Ventures by Catherine. Ayan. Badosa. Ayan. If you need to buy your ticket going somewhere else, just contact Catherine Badosa and tutulungan niya kayo sa pagbubuk ng ticket nyo. Ito lang maganda rito, Mamoy, no? Ang kakaibahan lang sa online tsaka yung mismong agent, yung agent talaga alagaan kayo. Oo. Diba? Alam mo yan, madalas ka mag-travel, diba? Lalo na kung merong mga flights reschedule, flight canceled. Ang hirap pag sa online ka bumili ng ticket kasi sino nga hagilapin mo? Totoo. Pagpapasapasahan ka lang ng mga call handler. Totoo. No? Hindi katulad nung kung sa tao ka talaga, sa agency ka mismo, kukuha, meron kang babalikan in case of mga troubles. Yes. Oo, mahirap na. That's Hirap kasi advantage. sa online ngayon, no? Hindi mo naku. pwede silang balikan. Oo. At kung tatawag ka man, naku po, pahirapan po ang pagre-refund. Totoo. Kaya as much as possible, kumuha po kayo sa mga kakilala natin Yes. at sa mga nandito na po mismo sa ating Tama. lugar. Ayan, isa na yung Philcan Ventures. Ayan. Ayan, ang ating Thank you so much, Catherine Badosa. Yan ang ating pinakabagong major sponsor, ang Behind the, The Bar. Ayan. Oo, of course. hindi ko alam kung meron pa tayong logo nila kasi kanina Ayan na. Ay, meron na. Wow, ang galing talaga ng ating tech. Oo, kanina lang sinabi. Tapos meron na agad. Kayo na. Behind the bar is... Behind the Bar is providing a bar party or pag gusto nyo ng mga bar na portable na pwede lang dalhin sa inyong event, you can hire Janice or Brad. Yeah. Yan, sila po ay pwede nyong i-hire kahit sa ampong lugar nyong gustong Yes. mag-inuman. Kahit sa Yan. banyo nyo lang, pwede sila. Oo, kasi maganda pa rin naman talaga yung may nag-aasikaso sa mga Ay, bisita nyo. oo. Especially ang drinks. Iba. Kasi minsan pag abalang-abala na tayo sa mga okasyon natin, hindi Hindi natin mo na asikaso kaya, yan eh. totoo. Pero ang behind the bar, nandyan para tulungan kayo sa inyong mga events. Yes, ayun. So Exactly. don't forget guys, book your party to Behind the Bar. Ayan. So once again, thank you so much sa aming mga major sponsor, ang Easy Drive, UMAC, Express Cargo, 805 Production, Edna Negrido, Philcan Ventures, and of course, the Behind the Bar. Thank you so much, Thank guys, you. sa inyong lahat. And sa ating mga gift sponsors, Of salamat po. course. Sino-sino po nga sila? Sarap-sarap catering and restaurant. And Mamo? North East Beats. Yan, North East. Hoy, North East Beach, yung halaman sa likod. Paano? North East. North East Beats. Ano Oo, talaga yung halaman? yung halaman sa likod, natutunaw na. Sabi ko sa'yo, bilhin mo yung yung plastic para Artificial. tumatagal. Yung artificial. Pag namatay yung halaman, di ka na namin mabagatin. Grabe Joke lang. naman. Salamat. Ayaw, salamat. And of course, kay Jicasa, of course. Jicasa Jicasa, International. yan. Alam mo si Of Jicasa course. International ay mamimigay po mamaya ng $100 Nako. para po sa mga mothers na nagsishare ng ating Nandito sa Canada. Canada. Oo. At sa mga nasa Pilipinas po, mamimigay po kaming tatlo $50. ng $50. Yes. Oo, 2,000 na rin yun. Gcash. mahigit. Oo, Oo. Gcash. Oo, Gcash namin yan sa inyo. Ha? $2,000. Yeah. Kaya tutok na po. Keep on sharing our live Yes. tonight. And of Alright. course, Sino pa? ayun, si Balon Sese. Balloon Sese. Ayan, may Bloom balloons. Balloon Balloons, Events. Ayan, Ayan, kay
kay Rose Rose Marjan. Mamune. Ayan, thank you so much. Thank you, Rose. Sa napakaganda naming pailaw sa likod. Yes. Ayan. And of course, CX Photo. CX Photo and Video, sila po ang responsible sa aming pong video Yes, ngayon po. napakaganda. Mula una hanggang ngayon, hindi po nagsasawa. Oo. Pasensya na po. Marami na Oo, kaming marami na po jutangso. jutangki. Okay. Yes. Ito, Kristan. Kristen host. Ayan. Ayan, nag-host sila ng mga supportahan po events. natin lahat po ng host ng Edmonton. Oo, especially kami kami rin. apat. Kami Oo. pong apat. Nag-host din po Lalayo pa kami. ba kayo? Andito na kami. OG, oh. Oh, geez. Ayun, sino Ayan. pa ba? Hindi ko na masyadong naano. Basta sa Yun lahat po ng nagbibigay sa amin at patuloy Walang pong sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat. Ayan. So, we have, mag-ano daw muna tayo nitong sa ating Shoutout. online, no? Shoutout natin muna. Of course, shoutout sa aking sister na si Nalyn. Unang-una talaga, Nen. Oo, ha? Okay. Si Carla, of course. Thank you, sis. And Leia Marzan Alfaro. Ayan. Thank you so much. Oo, Sia, thank you. And thank you for watching kay Daryl Lorenzo Esguerra. Thank you for watching. Kay Melanie Villanueva Patok. Thank you for watching. Kay John Vincent Dairo. Salamat. Magandang gabi, John Vincent. And of Thank course, you. kay May Jenny. sinabi siya, kumusta ka? Kumusta Kamusta? ka, Eloy? Kasama mo yata siya dati sa Smithies. Ah, John si Vincent. Dan. Oh, Ayan. kumusta daw po? Kumpare ko. Ayan, hello kay Ayesha sa aking pamangkin. Ayan. Ay, Okay. Click Studio. And sabi niya, Happy Mother's Day to all titas and Mama B. Shoutout kay Mama Vita. Ayan. Marlon Tausa, thank you so much. Yan, kay Melanie Oclares ng Soundcheck Production. Yes, Hello. Thank you, Melanie. And watching here po sa Botocan. Ayan, Ay, kay thank you for Seryo. watching. Hello. Ay, buto ka sa And inyo. Sa Kuya- amin to, ha? Oo. Yes, and Kuya Raji, thank you for watching, Kuya. Welcome back sa Edmonton. Diyos ko, salamat po Wala sa mga pa nabibigay naman, ng stars. Yes, sino si, ba? si Melanie. Ayan. At saka si Mary Soundcheck. Grace Luna. Mary Grace Luna. Mary Grace Luna Vidamo. Salamat. Ayan, I-ano ko thank rin you. yung kay Marlon Tao sa OPM 90s Rewind sa August 31 po. Andyan po ang mga frontman ng Color It Red, Oo. Orient Per, After Image, Yan, Peter Dan August- Pink, Rizal Underground, and IAX sa Union Yes. Hall po. Yan. Oo, August may 31st. pasang mga tiga, bigyan tayo ng pasang mga tiga Jobwell. Alam mo yan. Yes. Ate Ellie, baka may gusto kang batiin. Oo. Oo nga. Bago tayo mag-usap, mahaba-haba usapan natin Oo. ngayon. May gusto ka bang batiin? Marami na bati ko lang yung mga asawa ko at mga anak sa bahay. Mga Mga asawa. Mga asawa! Naku, ang daming asawa! Ang ganda ng build-up na, Alam mong kabado. ang ganda ng build-up namin sa'yo dito, ha? Nabati ko asawa ko at yung mga anak ko. Ayan! Hoy, si Thomas, oh! 100. Thank you, Thomas. Ay, thank you, Thomas. Happy And of course, Mother's Day sa mga kay Ate nanay. Cheryl Ronabio. Hello, Ate She. And Hello, kay Ate Ma'am, She. ay, yung teacher ko to dati, Ma'am Pining Palentinos. Ayan. Hello po, Ma'am. Ayan, Happy Oh, sino Mother's siya? Day, Si Ma'am- sabi ni Thomas. Ma'am Pining Palentinos. Ayan, hello po, Ayan. ma'am. Ayan, Rolando Mopera, Happy Mother's Day sa'yo. Rin, Ma'am Ode. Ayan. Sa lahat po nakatutok, keep on sharing our live po ngayon at mamaya po mamibigay po kami ng pa-Gcash Oo. at Yes. pa $100 ng Gcash. At saka yung kay Thomas, yung Sunkiss Lola sa July Ay! 13, 2024, napakahusay po. Kung may banda na sa Pilipinas na hindi ko naabutan, na gusto Oo. ko mapanood, Ito yun. yun? Sunkiss Lola, Oy. napakagaling. Ay, oo. Ang level ng musicality ng mga batang to ay napakahusay. Yes. So abangan niyo po, July 13, Sunkiss Lola. Ay, Ayan. Sa wow. Union Hall. Our tickets are $90 and $70. Wow. Ayan, kay Fernan, katrabaho ko to ah. Oh, hello, hello. Fernan. Ay, kay Jokay Hernandez. Hello, Jokay. Alam mo, Good evening, hindi pa mga kita kids. nakikita in person, pero Maingay ang pangalan mo Oo, ngayon ha. Good oo. job yan. Oo. Hindi mo Good na job. mga taga-Batokan, laging merong taga-Batokan. Oo nga, sa mga nanonood. kabarangay ko sa Barangay Butukan, Mahihay, Oo. Laguna. Hello, thank you po sa Tutok lang po support. kayo, Oo. yung mga Oo, taga-Batokan. ayan. Oh. Thank you. Kay Jade Thank you, Bumatay. Matay. Oh, Ay! Jade Amazing. You'll be our our guest for the next week. Oh, okay. hello. Thank you, Jade. Ayan. Ayan. So, Okay, eto naku, na. napakadami. Teka muna, baka sabihin ni ate, teka lang, puro batian yata Oh. dito. Hailey, sanay na. Hailey, Oo. Hailey Olives Mepa, si Lea. Okay. Hello. Alam mo, ito muna si nagpapapromote kasi malapit ito ang ating Mabuhay Park. It will be on June 1. 1st, yeah. We're gonna Lahat host- po inaanyayahan po na pumunta sa ating nag-iisang Mabuhay Park dito sa Yes. Edmonton. This is named after our Mabuhay. Yeah, Filipino it Pagbati. says Pagbati. It's a yan. greeting from Philippines. So ipapangalan po sa atin yung park na ito. At Nice. sana po isuportahan natin itong Mabuhay Park on I June heard
there's 40 vendors. Napakadaming vendors na nag-support. Oo, nako. At naghahanap pa po sila ng mga entertainers na Yes. mga talents na gusto pong mag-perform on that day. Let's support the Mabuhay Park of Ate Yes. Annie. At nandun po tayo Kami po ang ang magiging cast host doon ng, pala. Oo, oh. kami ng, mag-host nung ano natin. ang buong staff and buong cast. Buong staff? Hindi ba tayo ng Job Well Done? Buong Diyos ko Lord, ang hirap niyan. Lima, O, ayan, okay. So, konti na lang. MJ Palomar, hello, MJ. And of Ken course, Dalida. Pinay sa Canada, Saskatchewan. Wow. Ay. Hello, nakaka-good Ken vibes naman ang Dalida, panood. 99 Ayan. stars, Ken Dalida. Thank you, Ken. Thank you, Ken. DJ Carl, hello. Ayan. Eric Gomez, thank you, Eric. Oh my God, ang dami. Mamaya na po ulit kayo Okay, magbabate. yes. Babalikan mo po namin kayo. Babalikan po Tama. namin kayo. Medyo So, kasi maganda, napakaganda, malapit sa puso natin to lahat eh. No? Oo, Topic na tsaka Sobra. gusto nating ma-share ito sa community natin mga Filipino dahil baka Totoo. hindi natin alam kung ano yung mga dapat nating gawin. Oo. Ano yung mga dapat nating Sabi- isipin. At sabihin. Oo, bago tayo magbitaw ng mga salita. Tama. So, ang ating topic, tulad ng in-announce po namin kahapon is about the ASD. Ano ba yung ASD? Autism Spectrum Disorder. So, ito po ay medyo, hindi po kami experts. Unahan na po namin kayo, ha? Ito po ay regarding lang po sa aming nalalaman. At of course, experience ng ina na andito na yes. may anak Kasi po. nga we're celebrating We're celebrating mothers. Mother's Of Day course. for the entire month. Oo. Yes. At isa talaga sa napili natin na mai-guest dito sa ating programa ay syempre ang nag-iisang Mami Eloy. Yes. Hindi siya Oo. maingay pero alam mo yung mga sacrifices I niya. Ay, oo. I heard napakadami. talagang ang dami niyang binigay na time, give up na opportunities just because of this kind of Nakaka-proud. Yung Oo. pinagdaanan, hindi rin matatawaran. Ay, Oo sobra. naman. Napakahirap. Oo, nakaka-proud talaga na isang nanay, dadalhin lahat and sasacrifice talaga lahat. Of Magawa course. lang para sa Oo, mga ganun anak. talaga mga ina, Oo, no? Diyos ko, umpisa pa lang naiyak. Iyak na ako. Gusto ko nang matapos to. Sige. Okay. I-define muna natin ano ba yung autism. Ito lang yung mga nakita ko lang naman po ito sa Google. Ang Google ang library natin ngayon. Correct. Okay. Autism Spectrum Disorder or ASD can look very diverse and different children. They have varied verbal abilities ranging from no speech at all to speech that is fluent but may sound awkward or inappropriate. As early as infancy, children with ASD may manifest different symptoms. They may become extremely focused on one object, avoid eye contact, and fail to engage in typical babbling. On the other hand, some babies may develop normally until they reach their second or third year of life. So as parents of normal or feel concerned over children, they have their developmental milestones. Nonetheless, it's important to figure out how to spot the early age or early to get an evaluation from a healthcare professional. So, yun lang naman po yung sinasabi dito na may mga delays lang po ang merong ASD. I don't know kung paano ko ba siya, paano ko ba siya i-address? May autistic. Pwede ba ko bang gamitin po yun, Mami Eloy? No, To define here, no. For here, they call it a special need. special needs. special So, yun na lang tayo. Doon tayo doon na mag-deal. tayo. Oo, Okay, tama. so, yeah, number 1 rule. Don't call any kids that you would see different. Halimbawa, na autistic. Yes. Ayaw po nating marinig yan. Especially mga moms na may maganong mga kids. Sabihin na lang natin, ang ulit ng sabi ni Mami, Special needs. with special needs. So, Kids doon na with lang special tayo needs. mag-deal ngayong Tama. araw na ito. So, Mami, kamusta po kayo? Eto, mabuti. Before, yung isa sa mga sign ng autism, kung makikita niyo may mga tattoo ako. This one is made by my son. So this it's a puzzle. Puzzle. The reason, and then this is a mother and child. The one who drew this one and the one who write it is a special child also. And kung mababasa mo yung word niya, ang sabi dito, until now, I don't discover yet, we don't discover it, what is our real color of our world. I see. Ang ibig sabihin nun, kaya gatong signal nila, tsaka yung may mga color yan, kasi ang mga bata, hindi natin kayang mabuo kung ano talaga sila. Para silang nakascattered kung ano silang klase, yung mga mayroong special need. Yung color nila, different colors. That means nagbavari sila. Hindi sila katulad natin na meron tayong isang stick lang. Sila, iba-ibang character, iba-iba rin yung attitude nila today, and then tomorrow, iba na naman. Or in a minute, iba-iba. Kaya puzzle, no? Yeah, it's a puzzle. Kaya meron akong ganyan. Kaya meron ako dahil nga sa anak ko. Oh, so yun ang ibig sabihin ng mga puzzle na yan. Yeah. Kaya tinatanong niya ako, bakit ako nagpatato? It's because it's para sa anak ko.
Yun. Sa anak ko, ang inano ko lagi kong priority ko yung mga anak ko. Kaya, hindi ako katulad, kasi ako, maano ako sa tattoo. Noong una ayoko. Kaya lang kasi sa akin, pag ako nagpatattoo, gusto ko may meaning. Tama. Of course. Hindi lang basta kung Hindi- mailagay lang sa Yeah. balat mo, no? Oo. Oo. Tama. Like this one, this is special also. It's a Three Little Pigs. Mm. Because it's my son's favorite book. Oh, okay. Wow. Ni Carlito. Ni Carlito. Oo. So- Doon po sa mga hindi nakakaalam, linawin po lang po natin. Kasi si Mami Eloisa, meron po siyang anak na yung youngest niya is with special needs. Na ngayon, ilang taon na si Carlito? He's 15 years old. 15 years 15. old. 15. Oo. So yung kwento ni Mami, mag-evolve to kung paano nila nalampasan, kung paano yung pagsubok sa buhay nila dito sa Canada na magkaroon ng anak with the special needs. Yes. So let's talk about, Mami, yung pregnancy mo muna. Yes. Doon kay Carlito. How was it like? Ano po ba yung mga favorite yung food na kinakain noon nung nagbubuntis kayo kay Carlito? Wala. Wala. Kasi the gap between yung second ko tsaka yung third ko, si Carlito, it's almost like 10. 10 years. Because the reason nagkaroon ako ng 10, because that time I have problems sa heart. So, even though na gusto na magkaanak, ang husband ko, medyo nag-aalangan siya kasi baka biglang may mangyari sa akin. Tsaka yung family ko Tama. itself, dahil nga may maintenance ako sa heart ko. So, sabi ko, kailangan ko ng isa pang anak. I need one kasi magkababae ako. Ang bigay sa akin, si Carlito. Which is, hiniling ko talaga siya. Sa perpetua, sabi ko, naku, bigyan niyo ako ng anak. At least for the last. So, ang pregnancy ko sa kanila, kahit sa eldest ko, masyado akong maselan. Hindi not really maselan na kundi maselan ako sa pagkain. Kay Carlito, kumakain ako pero nagkakaroon ako ng spotting every now and then. And siguro dahil may edad na rin ako that time kasi I'm 36 that time. Okay. And at the same time, hindi ako nakapag-take ng vitamins kasi pag ako nagtitake ng vitamins, yung mga calcium for the pregnancy, nagto-throw up ako. Umaano yung yung nagkakaroon ako ng parang heart, ng stomach burn. So wala, at talagang as in wala. Ganun ang pregnancy ko sa kanya. So, iba po ba yung na-experience ko doon during sa pregnancy kay Carlito rather than sa ibang yung naging anak? Si Carlito malaki nung inano ko siya. Okay. Kasi the first one, my eldest one, pinanganak ko siya, I only have like, my waistline is just only like 26 and then my weight is just only like 80. Oh. And then, Pitit! Oo, Yeah. sexy And pa then- rin. Oo. 28. and then, ang iniinom ko sa kanya, that time, puro ice buko lang ako. Yung may munggo. Ayun. Okay, Yan. And then the second one, I didn't know na pregnant ako kasi 9 months different lang. 9 months apart. Sa kanya naman, puro soft drinks lang ako. Hindi nito. 9 months Yeah. na. Kaloka. Yes. Oh my gosh. Kaya nitong bunso ko, sa kanya talagang, sabi ko, sige, sabi ko, medyo nakakaaywas na kami ng husband ko kasi my husband is a self-man-made guy na hindi kami masyadong umano talaga sa mga parents ko na ganito. Pinatunayan niya na kaya niya kami. Yeah. Yeah. So sabi ko, may kapano si Michael nag-a-abroad na, ganyan. Nung time na yun, kasi sa dalawa ko, nag-a-abroad siya sa Saudi. Pero alam mo that time yung Saudi, hindi na ganun kalaki yung Yes. sweldo. Tama. Ngayon sa bunso ko, nandito rin siya sa Canada. Nagbabar ko sa Canada na. Sabi ko, medyo afford na kailangan. Lumebel up tayo ng ospital. Tapos yung mga sister ko, mga doktor na. Yeah. So lahat sila nakaprotekta sa akin. Yeah. I have my, yung nakatutok sa delivery room, yung mga kapatid ko, then yung doktor, talagang lahat nakamonitor sila sa akin. Ngayon, excited kami dahil, sabi sa akin sa ultrasound, nakakatawa kasi sa ultrasound, sabi, babae raw ang anak ko. Di, ang binili ko, puro pang babae, mga pink. Naloka ako. Nung pinanganak, lalaki pa rin pala. Pero naging nagtutuloy, ang mga pinangdamit niya, puro pang babae. Pababae ang kulay. Follow-up question. So, sa Puro pregnancy mo, di regular yung check-up mo, no? Na-detect na ba kagad dun yung ASD ni Carlito or? No. Okay. Meron kasi 'di ba ngayon meron nung time ng kay Carlito, I don't know kung kailan What year na-start po yun. yan? What That year? is 2009. 2009. So meron na sila ngayon yung pag yung pwede ka nang mag-test yung bata after yung delivery mo yung bata, bibigyan nila lahat ng klase ng test kung malalaman kung ano may diferensya ganyan. Pero yung kay Carlito, dahil nga
Ang ASD kasi, the thing is that it's not a disease. Yes. Yeah. Hindi siya sakit or hindi siya nadidetect lang ang ASD pag dumarating ng 2 years old, 3, 4. Sometimes nga yung iba, late na. Like 7 years old, 8 years old, doon pa na nadidetect yung iba. Oh. Kasi it's either in denial ang pamilya or mismong hindi ganun nakikita kagad. Ang nakakapansin, yung mga teachers, yung sila nakakapansin. Sorry to cut you, no? Yung, kasi napaka-interesting for me, no? For all of us. Yung in denial stage. Totoo. Paano ba sa feeling ng magulang na alam mo na or may hint ka na ang anak mo ay nasa within the spectrum, pagkatapos hindi mo siya paano mo siya tinanggap, paano mo siya na-express, gaano katagal yung process of denial Kasi nung before acceptance? Yeah, kasi nung time na yon, so Carlito, 1-year-old, nag-ano siya ng mama, nagsasalita pa siya, may mga wording siya. At the age of 2, biglang nawala. Pero sabi ko, parang, for me, parang baliwala. Ngayon, kasi dahil nga sabi ko, baka katulad ko rin yan, kasi sabi ng mami ko nung araw, speech delay ako ng almost taon. So, ganun ako. Pero dahil nga yung mga sister ko nasa medical field, sila yung nakakakita. Pero sabi nga nila siguro si ate, in denial lang. Tama. So, we started na to discover yung ASD ni Carlito. Not really an ASD, it's just only a speech delay first. Nung speech delayed muna. Yeah. So, nung nagpa-process kami ng papers dito. Pero for the thinking, medical thinking ng mga sister ko, merong tagang kakaiba kay Carlito kasi wala siyang eye contact. Hindi siya nakikipaglaro sa mga pinsan niya. Sa mga anak ng kapatid ko. So, hindi siya nakikipaglaro. So, how old were you discovered po yung ganong niya? 2 years old. 2 years old siya noon. Yeah. Tapos ano po yung napansin niyo nung 2 years old siya na parang kakaiba? Tahimik siya. Wala siyang reaction. Pag nanonood siya, nakakapal siya ng mga Mickey Mouse, mga Disney. Hindi siya tumatawa. Wala. Oo. Pag tinatawag namin siya, hindi siya nakakakita. Parang, parang bingi, parang wala. So, yun, doon muna na naramdaman, doon muna na-accept na, oo nga, there's something different. Hindi pa rin. Hindi ko pa rin. Hindi ko pa rin siya matanggap. So, nung nagpa-process na kami for medical, papunta dito sa Canada, kasi yung husband ko na una rito, sabi nung medical doctor dun for immigration, sabi niya, kailangan nyo may papupunta sa inyo doctor, kailangan nyo makakita ng child development doctor. Yon. So, kaya yung doctor na yon, ang inano niya, inassume niya na major speech delay lang. Kasi 2 years old ng time lang na yun eh. Okay. Super early So, Batang-bata pa So, ang asawa ko nandito na. So, hindi ko malaman paano ko papaliwanag na kung bakit yung anak ko, isa sa mga anak ko may ganon. For me, andun ako sa thinking na nagbabalanse ako na natanggap ko pero parang hindi, parang ganon. So, sabi ko, paano ko sasabihin sa asawa? Sabi ko sa asawa ko, baka si Carlito may ganitong diferensya, parang ganyan. Sabi niya, nakuha? Siguro mga genetic, baka sa inyo mayroong ganyan. Sabi ko, wala naman, ganyan. So, nung time na nagpunta kami dito, so of course, for past like 2 years, ang asawa ko, hindi sila na may bata siya sa bahay. Yeah. Kasi, kumbaga, siya na mag-isa dito sa Canada nun eh. Oo. So, nandito siya, parang, kasi si Carlito, iyak ng iyak. Alam mo, to tell you frankly, nung nasa loob kami ng aeroplano, ang bumiyahe, ako, tsaka yung 2 anak ko, that time is, if I'm not mistaken, my son is just only like 10 yung eldest ko, then 9 or 11, something ganon. Then si Carlito, 2 years old. Nagwawala siya sa loob ng aeroplano. For the whole trip, hirap na hirap ako, umiiyak, ganyan. Siyempre, that time, hindi siya nakakapagsalita, iyak lang. Hindi ko kung paano gagawin ko, tapos may 2 pa akong maliit. Di, yung mga pasahero doon, di ba, patay na yung mga ilaw, Busit na, ganyan. Oo. Feeling mo talagang gusto ko ng palabas sa aeroplano. Hindi ko alam. So, sabi ko, pasensya na, ganyan. Tapos, andun pa yung security, nagwala sa floor ng aeroplano. Sa floor, sa hallway. Iyak siya. Sabi ko, paano gagawin ko ito? Ang hirap ng pagkagat. Tapos siyempre, yung mga anak ko, yung 2 ko, bata rin, pero hirap sila magbitbit. Sabi ko, kasi may bitbit akong gatas, may bitbit kaming ganito. Turong-turong sila. Sabi ko, nak, sige na, inatis kayo dito. So, it's very supportive yung 2 ko naman. So, pero hindi nila alam ko pa rin yung depression ng kapatid kasi bata pa rin naman sila. Nung time na yun, hanggang bumaba kami ng aeroplano, dumating nakita ko yung asawa ko. Ngayon, hindi ko pa nakilala yung asawa ko kasi iba yung tura. Tapos, nung time na yun, andun dumumi si Carlito outside of the
airport. Talaga sa daan. Oh my. You cannot do anything, naka-diaper siya nung time na yun. Buti naka-diaper naman. Oo, pero siyempre, kaya hindi mangangamay kasi that time na yun, ang sumundo sa amin, which is very thankful kami, to sa first employer ng husband ko, talagang pamilya sa sumundo sa amin. Nice. Na sila sumundo na there are hindi sila mga Pilipino, there are Greek. Okay. Mga Greco. Okay. And then they are also the one who help us like in processing ng papers namin para makapunta kami dito. Talagang sabi niya, may kailangan pumunta dito yung mga pamilya mo, kaya may kasama ka, kaya dalhin mo dito yung pamilya mo. Sila pa yung nag-inganyo. So, very thankful kami sa kanila. Kaya si Carlito sabi ko, paano yun? So, from then on, yun, medyo nahihirapan kami kasi nga, iyak nang iyak si Carlito. And then si Micah, kaya parang hindi sanay siya na iyak nang iyak yung bata, ganyan kami. Si Michael yung asawa mo, di ba? Hindi siya sanay. Hindi ganon. Pero Leon, nasabik siya kasi nakita niya yung mga anak niya, nakita niya kami. Pero hindi adjustment na alam mo, hindi kami makapunta ng mall, to tell frankly. Mabalik tayo sa pagwawala ni Carlito. So, may tendency for sure na pag nasa mall kayo, nagwawala siya. Paano mo na-deal yung mga tao? For sure, may mga nagde-judge din yung makatingin sa'yo, no? Walang kwentang nanay ito, ba't hindi man lang sawayin? Paano mo na... Nung time na nandito kami, talagang nagwawala. Hirap na hirap kami. Kaya gagawin namin, uuwi na lang kami. Hindi kami, kasi nga pinitingin lang kami ng tao. Hindi namin, nung time na hindi namin approach, kasi bago nga lang kami, hindi namin paano kami magiging approach namin. At saka bago din yung sa inyo na yung behavior na yun. Ayaw namin i-announce, syempre, ayaw namin mag-announce na, Tama. ganyan. Kasi sa Diba? Ano sa ba yun? sa Pilipinas, mayroon siyang yaya. May yaya na nag-aalaga dun sa anak ko. Naka-stroller lang, ganyan. Eh di siyempre dito, iba, naka-stroller siya. Pero alam mo yung, pero minsan nabobor siya siguro, nagwawala, siya. Siya yung, kaya hindi kami nakakapunta sa mga amusement park kasi doon time na yun, ayaw niya ng maingay. Ayaw niya ng louds. Ganun talaga ang isa sa mga characteristic ng may ASD, yung ingay, yung environment. Kaya hindi kami nakakapunta. Hindi kami nakakakain sa restaurant. Hindi kami kahit sa McDonald's, hindi kami nakakapunta doon. Is it your choice or ayaw nyo lang talaga siyang ihalubilo sa community? Hindi. Noong time kasi na yun, talagang wala kaming magawa. Kasi nagwawala siya. So kumbaga, hindi pa natin siya masyadong, hindi pa natin siya masyadong napag-aaralan kung paano yung approach na dapat natin gawin during that time. And he was just, how old po? 2 years old. 2 years old. So nung 2 years old po siya, parang paano nyo na-accept nyo na ba agad yun? Or paano yung pag-a-adjust nyo doon ng sitwasyon na yon? Na-accept namin na siya ng asawa ko. Na talagang Pero syempre, andun din yung talagang nagwawala siya sa mall. So, makakapunta kami ng mall that time. Pag mga Boxing Day, di syempre, ganyan. Yes. Pero pag nagwala na siya, uuwi na kami. Kasi nga nairita kami dahil nga yung ingay niya, yung tsaka hindi namin talaga siya makontrol na. And which is here, hindi ka pwedeng mamalo ng bata. Hindi ka pwedeng magsumigaw, bata. So, uuwi na lang kami. Tapos, tsaka at the same time kasi, hindi siya kumakain. Hindi siya, masyado siyang picky sa food noong time na yun. What do you mean na hindi kumakain? But very picky siya. Pero ayaw niya ng mga solid o nagmi-milking naman. Hindi, nagana siya ng solid. Kasi ito nga ang difference. The good thing about Carlito is that magmula nung bata siya, nalaman namin, discover namin siya na meron siyang special need. Hindi kami kasi sorry for the word, but kasi sa ating bansa, sa Pilipinas, compare here, ang bata nagiging parang computer na po-program nila kung ano yung nasang stage siya doon. Hindi pwedeng mabago yung kanilang routines everyday. For Carlito, sa house namin, of course iba yung sa school, but sa amin sa bahay, tinuring namin siya as like a normal kid. Nagagalitan namin, may takot sa amin, even doon nung bata ka rin siya. And then, siya yung, hindi ko siya ito lang ang kakainin mo tong color na to. Like the hotdog, pwede kailangan red lang, hindi pwedeng ganon. O kailangan ganito lang. So, kahit pa paano, binabari namin. Tsaka yung routine niya sa araw-araw sa bahay, binabago namin. Hanggang yun ang kinalakihan niya ngayon sa bahay namin na may routine. Sa school, pag na-amaze na nga siya sa akin sa school na si Carlito, hindi siya pagtatanong sa school nila, paano namin inaano si Carlito sa bahay. Sabi namin, he's like a normal kid because I want him to approach he's like a regular kid kamukha ng mga kapatid niya. Para malaman rin niya na
hindi siya special. Hindi siya iba. Hindi siya iba. Pag nagagalit kami sa kanya, galit kami. Galit. Tama. Kaganon kami sa kanya. So, nung time na yun, talaga nung maliit siya, hirap, siyempre naano ko kasi, paano ba to? Sabi ko gano'n, nung maliit pa siya, sabi ko, nandun dumudumi siya sa ilan, ganyan. So, what we decide, sabi ko, kailangan pumunta tayo sa may speech clinic dito o kaya sa therapy. No, not therapy, doctor. Speech doctor. Oo, dahil bagong dating kami dito, wala kaming alam. So, nagpunta kami sa isang hospital rito. I will not mention that hospital. So, there was this doctor na ibang lahi. Ang inano namin, gusto namin malaman, anong meron ng anak ko. Pero alam mo, sabi ng doktor sa akin, may depression yung anak mo. No sabi ko, way. ano nga? Hindi niya tinignan. Hindi nga niya hinawakan. Hindi nga niya chinik ng stethoscope or something. So, para akong, talaga? So, umalis ako doon. Siya ka doon, syempre, kasi walang kahit So, na sinabi lang. dahil nga nung time na yun, wala pa akong trabaho, naghahanap ko, nag-research ako, nag-google ako, nag-phone ako. So, nagkataon na, first time ko tumawag sa AHS, sa Alberta, the clinic, sila sa akin, sabi ko, I need to see a speech doctor kasi anak ko is speech delay. So after, I think, 1 week or 2 weeks or a month, may tumawag sa akin, surprisingly, na babae na nagpakilala sa amin, she's a speech therapist. So nung punta kami sa kanya, sabi niya sa akin, I think it's not only a speech therapist ang kailangan ng anak mo, and you need also na tumaan sa isang program para sa anak mo. At that time na yun, ang paper namin is an open work permit lang kami. Pero ang asawa ko is OFW, overseas pa rin. What year Contract po yan? worker. That is 2011. 11 na. So, sabi ko, parang gusto ko siyang, sabi ng, So, natatakot kami kung i-declare namin siya na meron siyang special need kasi nga, contract worker pa kami dito. So, hindi namin alam kung igagrab namin yung funding na yon. Pero this therapy, sabi niya, hindi yung funding na yon for everybody na nangangailangan. Pero in your case, dahil under ka pa yun ng work permit, so, siguro ma-approve lang kayo mga 2 years compared sa mga ibang talagang may pay, Lifetime. mga Lifetime. Not a lifetime, but kasi merong certain years yun. Program. Okay. So, nung time na yon, ginawa namin is, ginamit namin yung address ng asawa ko sa work niya para, kasi di ba area by area dito, pero dahil nga sa program, kaya nung wala yung area na yon, nandun siya sa school na yon, which is the Scott Robertson, which is a very good, is in Northgate. So, nandun na siya, nag-apply. This is a fund, they call it a PUF funding. Ano So, yung sabihin ng PUF? Hindi ko, yun, it's like a special, parang funding, na talaga ng government yon. So, yun, kasama involved na ng magulang. So, kailangan a-attend ka rin ng everyday, night, evening nila ng mga meeting, ganyan-ganyan. So, doon kami nag-evolve. Tapos, sa Carlito, nandun lang siya, kasama siya ng ibang kids na meron ng speech delay, iba-iba sila. So, doon ako natuto na meron yung mga therapist. Tapos, biglang may nagpakilala sa akin na ni-refer daw siya ng mga therapist, isang social worker. So, yung social worker na to, siya ang nagbigay ng kulay sa aming mundo. Siya yung bumuhay sa amin. Oh, nice. Or nag-educate tumulong. tungkol sa Nag-educate. autism. Naliwanagan kayo Yeah, and kung also, anong meron kay Carlito. Hindi pa nga yun eh. Kasi sabi niya sa akin, saan niyo pinapacheck up si Carlito? Sino doktor niya? Sabi ko, wala pa. Ganyan. Sabi niya, magwawang yun. Sabi ko, kasi ganito na-encounter ko. Kaya tapos nirefer niya sa akin, yung doktor ng anak niya. Which is, ito nang yung doktor ng Carlito for the past 13 years. Nice. Siya na yung doktor na ng Carlito. So sabi ko, siya yung umano sa amin na, I will refer you to this, ganyan. Hindi niya kami pinabayaan hanggang mag-grade 1, grade 2 si Carlito. Siya na yung tumulong sa amin. Social worker ba siya dito sa Canada? Or? Yes. Okay. Under siya ng Catholic Services. ng education. Okay. Education. Her name is Laura. She's a Latina. Thank you, Laura. Ayan. Yeah. So, siya yung talagang, pati yung pag-step namin sa mga schools, siya.
And then, I remember, so ayaw namin siyang alisin dito sa Scott Robertson because they are all nice, even though yung mga Filipino custodian doon, yung si tatay. So, he was retired already, pero nakikita ko pa rin siya. So, siya yung talagang, nakita namin, sinusupport na si Carlito. Sabi ko, wow, this is a nice school for. Kasi hindi, kung nasa Pilipinas kami, kahit nagtatrabaho yung husband ko, kahit nagtatrabaho, baka hindi namin ma-afford to kasi alam mo, mahal ng eskwelahan sa atin, tsaka hindi lahat, may eskwelahan pa noong time na yun, ganong schools. So, nung na yung eskwelahan na yun, sabi niya, si Carlito is magkikinder na. So, we have to transfer him to another school, which is nasa malapit sa area. So, may nirefer akong I will not mention the name, but may eskwelahan doon sa amin, walking distance. Pinasok namin siya doon. So, doon yung social worker. So, it's a regular school? Yes, a regular school. But here, kasi pag isang school tumanggap ng may mga special, may mga funds yan eh. Kasi may mga naka-allotment ng funds sa mga isang bata may special need. So, dinala namin siya doon. Tinanong namin. Titinanggap siya. Ganyan. Mga kasama yung mga regular student. Ngayon, sabi ko, bakit etong na to, tuwing may problema, laging tumatawag, alam mo yung talaga kasagsaga na, paano kung may work ka kung daw nakakapagtrabaho? Kasi biglang tumatawag yung principal, sasabihin sa ng principal, yung anak mo nagwawala, yung anak mo ganito, di ba kaya kayo nandyan para kayo mag-handle sa anak ko? Bakit ganyan kailangan na ganito? Pinasok mo pa school kung pupunta ka rin tuwing Tapos andun yung pinauwi niya yung anak ko ng mga teacher kasi nakaka-distract daw. Bilo mo yung distraction, tinanggap mo. So, tapos, hindi pa ako masyado kumikibon. Talagang hindi pa lumalabas yung pagiging Eloy mo. So, sige, sabi ko, sige, ganyan. Pagiging aswang. Aswang kasi to eh. So, yung pagiging ko talaga. Tapos, one time, nasa field sila, naglalaro yung mga bata pag break time, di ba dito? Hindi nila minention sa akin, na-mention lang nila sa akin, 3 days after the accident, na yung anak ko, nakatawid na pala sa main road. Oh, no. Hindi minention sa akin, hindi lang nag-mention sa akin na nasa main road na pa. Sabi ko, paano ko yung mangyari sa anak ko? Hindi yung minention sa akin. Tama. So, ginawa ko, inano ko yung social worker ng anak ko, sabi ko, parang hindi ganito, parang hindi maganda approach nila sa anak ko na napababayaan nila. And then also, lagi nila ako tinatawagan, parang wala natututunan yung anak ko. Parang nag-back to zero. Yung natutunan niya sa special program sa PAF, parang sa Scott Robertson, parang nag-zero na naman kasi walang tumututok sa kanya. So is it a good thing na ipasok niyo sa regular school rather than having him like tutored by a private individual ganun po ba? Is it your choice na ipasok siya talaga sa kasi alam mo dito, hindi natin ma-afford yung mga yung mga private tutor. Hindi nila yan. So, nung time na yun, wala pa ako sa mga program kasi bago pa lang kami. Okay. Alam ko, yung PAF pa lang. So, itong social worker na to, sabi niya, I have an idea. May kakilala akong eskwela na magaling para sa anak mo. Tapos, yung gawin na lang natin, total, i-accept nila yan. Ginamit namin ang address ng husband ko, yung company niya, para, kasi which is located dun sa malapit sa niya, magagamit namin. So, tinanggap siya doon, and the principals, oh my God, talagang napakabait niya, napaka-superb siya. Talagang salute ako kami sa kanya. So tinanggap siya doon, yung anak ko. So even kahit yung busing, out of way, talagang ginawa nila ng paraan para ma-accommodate. Nag-adjust talaga sila. Sila nag-adjust. And then even the whole classroom, the whole school, nag-adjust para doon sa anak ko. Even yung sa communication, kailangan yung mga classmate niya matutong pa para makipag-communicate kay Carlito. That's nice. That time na yon. Oo. So, grade 1. So, sa social worker also, sabi niya sa akin, Maria, gusto mo bang ipasok natin yung anak mo? Kasi may program kaming ganito sa Catholic school na kaya lang, magiging yung anak mo, parang mag-experiment pa lang kami. So, siyang kauna-unahang estudyante dito. This program na to. Sabi ko, why not? Sabi ko, kung ano makakabuti sa anak ko, gagawin ko lahat. Nung time na yun, gagawin ko. So, sabi ko, sige, sabi ko ganyan. So, nung time na yun, nung tinanggap na yung anak ko, sige, dito tayo sa special, tong program na to. So, na-select siya. So, there are 5 students. Iba-ibang lahi to. Iba-ibang lahi. Tapos, iba-ibang needs. Almost lahat sila, halos pare-pareho lang ni Carlito. Kaya may iba-ibang kapasidad.
Kasi si Carlito, nag-start lang siyang magsalita, you won't believe it, at the age of 5 years old or 6. Pero ang start pa niya is babbling, parang baby, nag-start to talk. Oh, I So, see. di pa namin naiintindihan. Tagang wala. Tapos, na-amaze kami nung sinabi niyang, Papa, Mama, marunong na siya. Sabi ko, ayun din. And then, yung anak ko, tinawag niya, Kuya, yung ganyan, yung mga anak ko, yung dalawa niyang kapatid. So, doon kami na-amaze. Bawat salita ni Carlito, halos naiiyak ako. Music to your Ay, ears. music to Oo. us. Pero mami, medyo malayo na tayo sa school eh. Gusto ko lang munang balikan yung, ano ba yung mga struggles ng family when you found out that your son has this kind of Special disorder, needs. yung special needs. For example, yung nag-a-apply kayo papunta ng Canada, halimbawa, nabanggit nyo kanina sa amin na you've been discouraged kasi parang sinabi ng doktor na you have to go to different doctors para maibigyan ng certificate tong si Carlito to come here to Canada. Yeah. So what are the struggles that you faced before coming into? Nung time na yon, so the doctor said dun sa immigration sa Pilipinas, yung medical doctor doon na we have to see child development doctor. So nagpunta kami doon, which is Sorry to cut you off. To assess, para to to assess, Okay, yeah. okay. So to assess Carlito, and then it's just not an ordinary doctor. It should be a licensed and connected sa Canada Affiliated Immigration. to Canada, Affiliated, yeah. Kasi merong different na ganun eh. Hindi ka pwede basta eh. So, tapos nirefer kami sa ENT. EENT, that time EENT pa eh. So, kasi baka may hearing or may eyes problem or may tongue-tied, something ganon. So, lahat doon nag-negative si Carlito, clear. Clear. So, nung time na yon, so, yung in-issue sa amin is, he just needs a follow-up like check-up here or mapunta siya sa isang school na may kasi speech delay lang ang dineclared sa kanya dito, doon, nung time na yon. So, nung after nun, approve kami, dito tuwan-tuwa kami. Papunta ng Canada. Papuntang Canada. Oo. So, nung nakarating kami dito, so wala kami tagang totally walang alam. Ang naging pinaka-struggle namin, nung nag-apply na kami ng permanent resident. I see. That's Yan na. the biggest challenge for us. I mean, namagin ka nga po na may nagsabi na hindi kayo makakakuha. So, nung time na yon, so we're still like first Christmas namin dito sa Canada. Yes. So, that time nasa pa lang kami, nasa contract worker pa yung asawa ko eh. Oh, yes. So syempre, open work permit kayo. Yes. no? so syempre, hindi, kumbaga yung isip ko, excited muna Yeah, ako. tama. Pero ang nakakatawa nga kasi, dahil August, nagpunta kami dito. Tapos November, mag-expire yung kanyang Work permit. Work permit. So sabi ko, paano ba to? Sabi ko, ganun. Tapos pagdating nun, nag-apply ulit, nag-renew naman. So, okay Okay na. lang, pasok. Ngayon, first Filipino community party namin itinan. So may nag-invite sa amin. Siyempre, wala kami kakilala dito. Yes. So invite. So siyempre, party, in-expect ko, mga Pilipino, ganyan. Then doon sa party na yun, may isang doon na kasama na kalahi natin na sa ganda ng party sa ko kasi ang saya. Sabi ko dahil na-miss ko yung family ko, Yes. wala ako December. Biglang I don't know kung nasa mind niya. Sabi niya sa akin gano'n na, alam mo, ang dami kong kakilala rito. Pero I think madedenay kayo. Hindi kayo ma-approve ng permanent residency. Kasi daw. Kasi daw, yung anak ko daw, may special need. Grabe talaga At yung may comment kakilala na yun. daw sila, may kakilala daw siya na may mga ganong cases na Na-deny. mga na-deny, mga napapauwi daw, ganyan. So ako naman, from then on, biro mo, habang naghahanap kami dahil ilang days pa lang kami dito, o ilang months pa lang kami, nag-start na ako, nag-start na ako mag-google kung ano yung naging nagkaroon ng problem dito, ano yung ilan yung mga napauwi, ilan yung mga na-approve, ano ang percentage namin. Kasi kawawa naman yung dalawang anak ko. Pati sila maapektuhan sa Yes. kapatid, di ba? Grabe naman yung Kaya bunga nga, nga ng babaeng yun. Oo, para namang- kung sino man yung Pilipina na yun, wag Hindi ka kayo ma-approve kasi may Correct. anak kang may special Grabe needs. May yun, ganun. oo. Oo, so sabi niya mapapauwi daw kami. Di sabi ko, hindi ako maniniwala lang ako That's good. sa dasal, sa prayers, and then sa paniniwala ko. And then sabi ko with the help ng prayers ng family ko, Yes. alam kong kaya namin ito malalagpasan. Tama. So yun, di apply kami. So eto na. Nakakatawa, unang application namin sa CEC. One day, mag-a-apply na lang kami. Biglang tinanggal yung cook sa experience. Kasi cook yung asawa ko. Oh, Sabi ko, no. ano ba yan? Tapos, tapos sumunod, di sabi ko, ano ba yan? Tapos, hindi namin alam, biglang may kaibigan ng asawa ko, that time na yun,
hindi namin alam na may ganito program na ibinuksan ng government para sa mga mayroon silang quota na parang 2,500 lang kukunin. Nalaman na lang namin yun is August, matatapos yung program, December. Oh my gosh. Pero kahit paano, nakahanda na yung mga papers na, kumbaga naka-file na. Ngayon, kada apply namin, nagbabago yung bar. Lagi na may bagong bar. Diyos ko na kayo ng paper kami, kapiper. Kasi ako lang. So, kada bago, iniiba nyo yung Oo, syempre. Ganyan pa bago. Tapos ito na, i-mail namin na kasi AINP kami, i-mail. Maniwala kayo sa hindi. Na-mail namin doon, nakalimutan ko, meron palang, walang napirmahan kami. Hinabol namin sa Canada Post. Oh, no. Tapos pipirmahan nyo. Kasi may kaibigan kami. Oo, kasi may kaibigan kami. Pinahango mo nyo pa yung envelope, ha? May kaibigan kami nasa Canada Post that time, nagtatrabaho. Sabi niya, ang hirap ng sorting din, hindi na po sa tinabulan. Di sabi ko, sige, hintayin na nga natin bumalik. So, after 1 month, bumalik na. Kasi walang pirma. Tigil-tigil naman. Bago na naman, printing na naman namin kasi may mga bilog gano'n. Tapos yun, sa awa ng Diyos, so, nakakuha kami ng certificate from Alberta. Congratulations, you're already Alberta. So, back to zero na naman kami to apply for the federal, which is the immigration already, the CIC. So, nung mag-apply kami doon, so, processing. So, dasal ako ng dasal. Pag nag-apply ka ba, sinesend kang, let's say, di ba tayo medical, ang tawag dito, certificates, ganyan. Iba ba ang medical certificates ni Carlitos? Hindi, nung time na yun, wala pang medical certificate. Okay, so ano yung parang naging, hindi ko mag-gets yung yung tawag dito, yung sinabi ni ate, na madi-deny ka dahil may anak ka na. Kasi ganito yun. Kasi di ba, dahil nga, so, di nag-apply na kami. So, for medical na kami. Yes. Doon sa medical, during the medical na yon, sinabi na sa amin mismo ng doctor, yung medical officer, na medical practitioner, yung in charge, na sabi niya, may possibility na pwede kayong ma-deny. Okay. Because of your son. Okay. So, sabi ko, kawawa naman yung dalawang anak ko, Dok. Sabi ko, ganon. Ibang lahat siya, sabi niya, I cannot do anything. I don't want to lose my license. Sabi niya ganon. But if ever, what will be the decision, but I almost like 90%, I know that you will go being denied, you could apply for another program. I see. Until hanggang sabi niya, humanitarian na pinaka-last resort. So, ganun, sabi ko, sige, ganyan. So, nakapag-apply, nag-medical pa rin kami. Push lang, laban. So, after like, I think 6 months, 5 months, dumating ang amin na we need more medical reports or medical exam for my son. For Carlitos. So, okay na kami. So, siya ng mga medical results, no? Oo. So, nangyari, nakatanggap kami ng letter. So, after na dumating sa amin yung sa immigration na kailangan namin ng maghintay daw kami, may darating sa amin letter. So, the letter was coming from New Delhi, India. It's a new panel of doctors, which is it's good for Canada because it's a fair thing. Yeah. They're not biased. So, they are from outside. So, kumuha sila ng, ganun pala dito, pag decision tungkol sa special child na andito within Canada, kukuha sila ng different doctors from outside other panel. Or maybe, pag may mga special need, it's not only like yung case na, but may special needs. Special needs. Kahit may mga So, doon ang galing yun sa India, sa New Delhi. So sila nagsuri? Yes. Okay. So, sabi nila, you need to see a doctor from this hospital. So, pumunta kami dun sa hospital na yon. So, nag-schedule. Dito yon sa Canada? Sa Canada na. It's in Southside, papuntang Southside. So, sabi ko, kinakabahan na ako kasi si Carlito, ganyan. Sisendin na namin doon. Tapos, sabi ng doktor, dasal ako ng dasal nun. Sabi ko, kasi talagang hindi. Ngayon yung husband ko tsaka yun sa labas. Tapos, pinatawag ko yung husband ko. Ganon. Natawag ko sa loob. Sabi ng doctor niya sa akin, I don't think your son has a special need. It's just only he has a speech delay and then he's like a blue baby. You know, just only kulang lang. Kumbaga may parang, ang isip niya parang isip bata. Like, medyo mas lower pa sa kanya. Pero hindi niya inassume na may ASD. That time. So, sabi ko, sana nga. Answered prayer, no? Yeah. Then, after the long run, ito na, dumating. Naku, sabi ko, okay na kami. Maniwala kayo pag
I think 1 week, hiningi na yung passport namin lahat. 1 week before namin bigla may dumating na naman sa aming papers. Na ang sabi, kailangan daw ng asawa ko ng police clearance from Saudi. Oo, kailangan tama yun. yun, Oo. tama. Ang problema, wala kaming contact sa Saudi. Ganito. So, ang ginawa ko, Online. ito. Kailangan ko madiskarte. Oo. Sinulatan ko ang airport officer sa Saudi. Oo. We needed this one kasi wala na kaming connection sa company niya, wala na kaming kakilala. Baka, kung ang kailangan lang namin is the stamp ng in and out ng husband ko. Sabi niya, ang tagal sumagot. Nako, ito na, may sumagot ka, pero Arabic naman, di. Papatranslate mo pa. Okay, napatranslate. Biglang, nag-mail ulit ako, ganyan. Ang ginawa ko, bawat isang receive ko ng mail from UAE. Dinadala ko sa Vancouver sa embassy ng UAE. Na ito yung tinatranslate, ito yung inaano sa akin, ganyan. Tapos pina-forward ko naman lahat ng communication ko dito sa Vancouver sa embassy, sa immigration lahat. No, talagang ginagawa namin ng paraan. Okay. hanggang kaya namin. And this is what, ito sasabihin ko sa inyo, huwag kayong matakot kung may mga hanggang sa end. Tandaan nyo, kumapit lang kayo kung alam nyo tama kayo. Tsaka kung alam nyo talagang you deserve to be here. Tama. So, ang time na yon, alam mo, after nung makuha yung, kahit hindi kami, sabi ko, sa Vancouver, we did all the papers, talagang nakipag-connection kami, wala kami makuha. Talagang bigyan na itong communication. After a month, naghintay kami, lumabas na, you're approved for permanent residency. So, anong taon nito, ate? that is 2015. Nice. At eto pa, okay na kami. Excited na kami kasi magpo-birthday yung husband ko. So we received that, I think it's February or March we received that one, or May, something ganon. Sabi na sa gusto ko bago ako mag-birthday, kailangan ma-PR na, makuha na yung ano. So umexit kami sa Manhattan. Yes. Yeah. Sa Manhattan. Sabi ko nga kay Ode. Sa Manhattan naman, so sabi sa amin ng immigration officer doon, bakit kayo i-exit? Wala kayong visa for US. Yes. Sabi ko kasi ito lang ang border, ito sabi sa amin. Hindi nyo ba alam na pag lumakpas kayo dito, huhulihin kayo. hindi, no, ito nga sabi sa amin. A to A yan. Oo. Pwede kayong pabalikin, deported kayo, Airport to or airport. hindi kayo, pwede kayong pauwing kagad, sabi sa amin ganon. So sabi ko, pakipagsapalaran na lang tayo. Sabi ko. Para kay Carlito eh. Oo, sabi kasi ng officer, yun ang sasabihin ko sa inyo. Dahil wala kayo, pwede kayong damputin kagad dyan. Pwede kayong arrestuin. So sabi ko, sige na nga. Bahala na. Sabi rin ng asawa ko, andito na tayo, gagawin natin. Umaksad kami. Tapos yung officer ng US naman, dahil border nga lang, okay, you could go. Tapos in-inspect lang nila yung car namin, everything, ganyan. Pagdating na naman dito, babalik na naman kami sa officer na naman sa border. Oh, you passed there. You're back. Sabi ka. Oo, natatakan na kayo. Oo. Tapos sabi ko gano'n, sabi niya, ang pinulit lang nila is yung work permit namin, pero the permanent resident is still there. Tapos sabi niya sa amin gano'n, now you're already good. You're already a permanent resident here. Congratulations. Oh, congratulations, sabi isang officer. Pero isa hindi naman. Pero isa, natuwa na kami. Yun yung sinasabi ko kasi huwag kayong ma-intimidate sa mga ano. Kasi it's their job na talagang magkakaroon kayo intimidation. Pero kung talagang kayong matapang kayo at para sa pamilya nyo, ilaban nyo yan kahit anong mangyari. Kung ma-deport, ano gagawin natin? Alam mo tayo, umiyak tayo pare-pareho, di ba? At least sama-sama tayo, Oo, di ba? di ba? Yung sa akin kasi, kami talagang, sabi ko, talo pa natin yung binaanan natin sa butas ng karayom. Sobra-sobra. Alam mo yung ups and downs namin dito, naubos ang pera naniniwala namin. ako na pag para sa'yo ang Totoo bagay. yan. Yes. Alam mo yung talaga yung parang So, nabalikan mo ba yung sorry to cut you off. Sige lang. Nabalikan mo ba yung nagsabi na hindi kayo magiging permanent residency dahil yung anak mo is special? nakikita pa ba kayo? No. So yun, naging leksyon ko yun at yun ang lagi ko sinasabi. Kasi yun, ang naging ano sa akin, siguro blessing na rin sa akin, sabi ko, na tumulong ako sa iba na encounter ko. So may mga pong lumalapit sa akin, tumatawag na ano daw ginawa namin, paano kami na-approve, paano kami na ano. So, sabi ko, eto, sasabihin ko sa inyo, ang kakampi nyo lang, ang itaas.
Tama. Sino yung sa taas? Tumawag kayo ang Lord, Si Lord, siyempre. Ang kakamping nyo lang, dasal. Magdasal lang kayo. Yung faith nyo, yung pagsasama-sama nyo ng pamilya nyo, that's good. Yan lang magiging panlaban nyo sa mga narinira sa inyo, sa mga naririnig nyo. Kasi kamukha namin, wala kami kamag-anak dito, wala kami ibang tatakbuhan, wala kaming fallback. Wala kami, to tell you frankly. So, sabi ko, eto na, sabi ko, nandito na tayo. So, from then on, doon ko biglang dineclared na, I have a special needs son. Yes. Kasi diba? hawak namin ng permanent residency namin. I'm proud to have a special needs son na siya naging key namin kung ba't kami dito nasa Canada. Siguro siya nagdala sa amin dito sa Canada. Yes. It's not yung trabaho ng asawa ko ang nagdala dito sa amin sa Canada. Kung hindi itong anak ko. Because maybe they know that, maybe the Lord knows that we cannot afford him to send in school sa Pilipinas. Kasi dito, libre ang lahat ng Baka access. nga naging way pa para ma-approve kayo dahil kay Carlito. Yun nga. Tama. That's it. Tama. And also, we're also thankful sa lahat na naging employer ng asawa ko. Kasi lahat naging employer ng asawa ko, they are very nice. They're all nice. Supportive lagi. Naging understanding sila sa schedule namin. Tapos, thankful rin ako sa dalawa kong anak. Kasi up to now, kumbaga may oras na hindi nila naiintindihan kung bakit nila kailangan suportahan yung kapatid nila. Kung bakit nila kailangan. Kasi syempre, bata di ba? Ngayon, nung una, ang hirap ipaliwanag sa mga anak ko kung bakit kailangan nating mag-adjust. So, nung time na yon, si Michael, my husband is morning schedule. Ako naman, evening. Nagna-night shift pa ako para magpalitan lang kami for my 3 kids that time. So sabi ko, kailangan natin to. So hindi nila sabi ko, sacrifice. Until now, I even always telling to my kids. Sabi ko, ang asawa, ang girlfriend, kaya nyo ipagpalit. Pero ang kapatid nyo, hindi nyo kaya ipagpalit. Hindi namin hinihingi sa inyo na kailangan nyo talagang itali nyo yung buhay nyo sa kapatid nyo. We only need yung acceptance nyo tsaka yung tulungan nyo yung kapatid nyo. Tama. Pero yung love ng kapatid, yung love nyo ang kailangan ng kapatid nyo. Kasi kung financially, mas may pera sa inyo to. Yung kapatid kapatid nyo. Hindi niya kailangan, ang ano lang niya, yung support, yung meron siyang, kasi tumatanda na rin kami, hindi kami all the time na lagi kami nandiyan. Sabi namin sa kapatid ko. Kaya sabi ko sa mga anak ko, kailangan yung natatanggap, kailangan tanggapin yung kapatid nyo. Yun ako, pag ako namatay, babangon ako sa hukay. Tama pa rin sinasabi ng daddy ko nung araw na pag hindi nakita kong hindi maganda buhay nyo, babangon ako. And because I'm working in a facility, sabi ko, ayokong later on, makita ko yung kapatid nyo, dadalhin nyo na lang sa isang facility. Yes. Which is a very sad thing. A very sad story. Thought, right? Even Na dadaling. Sabi ng kapatid ng ko, Ma'am, bakit ganyan ka mag-isip? Hindi namin dadaling si Carlito. Hindi namin dadaling ganyan. So sabi ko, sige. So mami, piling ko yung yung parang fear mo. So ano pa yung mga fear mo, for example, na hindi naman tayo talaga hindi na tayo bumabata. Totoo. And si Carlito is getting older na rin. So what is the fear of the mom ngayon na nakikita mo na lumalaki na rin, kami tumatanda? Ano po ba yung mga naiisip natin? That you have this kids with special needs. For now, I'm not that really scared because I'm already prepared, my 2 kids. And also, to tell Frank, sabi ko kay Odi nga rin, sabi ko, ang asawa ko and me, they asking us, bakit hindi kami sumasama sa mga traveling outside. Kasi ang asawa ko tsaka ako, siguro dahil matagal na rin kami dito sa Canada, gusto namin maranasan yung tinatawag na mga snowbird na umaalis pag winter. Yeah. Kami naman hindi. Sabi namin, sabi ng asawa ko, gusto ko mag-travel with my son, with our son, with Carlito. Kasi other 2 kids namin, meron silang sariling buhay With Carlito, may experience na magta-travel na lang kami. Dito, nadala-dala namin si Carlito hanggang kaya namin siyang hawakan. Kasi, ang hirap, kasi ganito lang yun Ako, yung anak ko, si Carlito, it's like I'm taking a baby until now. Babangon ako ng 6:30 in the morning. Ako nagpapaligo sa kanya. Imagine she's a 5'4" kid or 5'5" kid, and then he's a 200-pound kid. So how old is Carlito right now? 15. 15. So
andun pa rin ako nagtututbrush sa kanya. Pero So yan ang morning routine niya? Yeah, niya? morning. Minsan, sometimes siya nag-toothbrush. Hindi ka ba hirap gisingin siya? Knowing na parang busy na sabi mo? Natutulog. Ever since dumating kami dito until now, natutulog siya katabi namin ng husband ko. Ang talaga, para siyang baby talaga. Pag dinantayan nga ako, ang bigat para ako. Alam mo yun, hindi ko na kailangan pumunta ng massage therapy kasi yung pinti lang niya, ang sarap na. Pero mami, would you rather, I mean, paano ba siya is it Carlito is your responsibility or Carlito is your commitment? It's our commitment. Kasi sabi ko, lagi sinasabi, hindi natin kailangan i-deprive sila. Mm-hmm. It's not a disease. It's not, maybe siguro sabi natin parang inheritance, pero scientifically wala pang sagot kung saan yan. Walang gamot sila. Some of them, they're asking us, pag nagtatantrum si Carlito, ba't namin bigyan sila ng pills? Kasi dito uso nyo na yung mga pills. So para kumalma. Downer. Sabi namin, bakit ko bibigyan? Nakakaawa para sa magiging parang marshmallow. Yung nangihina. Yes. Kasi nga, dahil kailangan mo. Relaxant. Yes. Relaxant kasi hyper. So recently, because he's already turning to an adult stage, Yes. so naghahanda na kami. So they request us to have to be qualified for a continuing support. Yes. So kailangan niya makakita ng psychological doctor. So psychiatrist or psychological assessment nagkaroon sa kanya, and then we just only found out that he has we know that he has a ADHD, but at least it's just only a mild one. Yeah. Kaya siya hyper is because yun na naging access niya, yung paglalakad-lakad niya sa loob ng bahay. Taga yung bahay namin, yumayanig sa laki niya. So, para siyang naging access niya kasi doon na niya yung sarili niya na ibubuhos yung kanyang pag-movement niya Yung sa buong bahay, energy niya. So, pag-haming niya, may haming pa siya. Talaga? And then, sabi ko nga, ngayon, napakadaldal niya. Pero there are some times na hindi namin siya naiintindihan, so he needs a communication pad. Oo. Mami, sorry po. Mami, ano ba yung, gusto ko lang malaman muna, ano ba yung mga favorite na ginagawa ni Carlito sa'yo, na gusto mong gawin sa iyo? Parang, ano ba yung mga paglalambing ni Carlito na gustong ginagawa mo sa'yo? Carlito is a very lovable boy. Oo, mayakap siya eh. Mayakap siya, they know. Pag alam niya, may pagkapilyo, pero pag alam niya yung nagagad sa kanya isang tao, kahit iba sa school niya, kaya tuwan-tuwa yung mga teachers sa kanya, kasi nga, hug, or sorry. So, ang love language ni Carlito is hugging. Hugging, and then you say sorry. Then, ito pinaka the best part, I'm telling you. Sa iba, ayaw ang Canada, pero I'm very thankful to the Edmonton Catholic School and to the yung mga support team sa kay Carlito. Eto, naiyak talaga ako kasi dito dumating na yung mami ko dito. They give Carlito kasi grades junior high na siya ng time na yon. They give salute march for my son in their school in the whole hallway. Nice. Wow. So, talagang yung principal niya nung grade 1 sa regular school, hindi ko akalain na I just only discovered recently nung mag-grad na siya pa rin naging principal nung special school, yung special program na yun na doon naging si Carlito siyang unang doon. Una siyang Yeah. So, kasi dati grade 1 lang yung special program na yun, pero nalaman ko discover ko na hanggang high school na siya. So, this principal, she told me like your Carlito grown up with us and he's so lovable. Talagang aakapin ka, ihahag ka. And then, I also thankful na may isang EA, education assistant niya. She's a Canadian. Sabi ko sa kanya, you're like a second mom to my son. Kasi napakabait niya. Siya mismo, umiyak siya nung tinanggal sa kanya si Carlito. Kasi nga nagkakaroon sila ng attachment na. So ako rin, sabi ko, talagang alam mo ba totoo, sabi ko nga, may instance na, yung eskwelahan na yun na doon siya na grade 1, dahil umalis na yung principal, at may ibang pinalit na principal, after like 4 years of giving, like until grade 4, at napunta siya sa program na yon. So pabalik-balik kasi after 3 months program, it depends on kung paano yung nade-develop yung bata. Ibabalik na ulit sa school. I see. Sa balik-balik.
hindi ko akalam na may isang eskwela na tumawag sa akin sa area namin na your son was already transferred. Sabi ko, ba't sino nag-transfer? Sino bigay sa inyo ng magta-transfer siya? Ako, wala akong ano, dapat di ba before you transfer school, kailangan may consent. Ng parents, yes. Aba, sabi lang sa akin ng eskwelahan kasi walang bus, hindi may ma-accommodate. Kung gusto nyo, mag-commute kayo dito nyo dahil kung gusto nyo pa rin itong anak mo. Who are you to decide na ita-transfer mo yun without our consent? So, naku, pintigan-tenga ko nun, talagang tumagok sa school board. Talagang minamon ko. Ano ba meron kayong principal na ganito, ganyan? Ano magiging ano nyo? Bakit niya kailangan, sino ba siya para mag-decide para sa anak kong i-transfer dito na wala akong consent, ganyan, ganyan. Pati sa school bus, nakikipag-away sa driver, pag ano. Kasi nga, alam mo yun yung, pero itong school to, hindi siya nag-transfer doon, tinransfer na talaga siya. Tinransfer ata nila. Okay. Pero yung school na nagbigay sa kanya ng parang award na... So yun ang, that school is a half regular and half... And what school is this again? This is St. Margaret, pero close na siya. Okay. And the good thing about here, ako ngayon ko lang na-discover. Ang dami mong discover lately, ha? Yeah. Mukhang mamaya maraming tatawag sa iyo. Hindi. Ang ano pala dito pala kasi, tinuturing din nila ang isang bata kapag may mental problem o mahina ang utak, tinuturing ka din na may special need. I see. Hindi, oh my God, hindi ako ka yun. B.O.B.O. It's not because you're a B.O.B.O. or R.T.A.L.G.A. But they always telling that kahit yung pag may mga problems sa family, they already call them a special need kid. Basta merong mental or emotional needs. And then they will go into that school na ganito. Kasi ako nagwa-wonder ako, bakit may mga ano dito na mga bata na mga nasa 16, 15, bakit normal naman sila nakikipag-usap. Anong meron sila? Bibigyan ko tanong sa akin, kasi may mga... May delayed pa rin. Hindi, may mga mental Issue, problems, may mga issues. So, Eliza, gusto ko lang balikan yung daily routine mo kay Carlito. Ano yung mga ginagawa mo sa kanya first thing in the morning hanggang sa matulog kayo? Kasi para malaman ng mga taong how you care. How you handle. So, how do you care ang liit ko nito. your I'm just child? only 4'11". Ang gagawin ko kay Carlito, parang, alam mo, parang siya yung normal kid na pag alam may pasok, ayaw bumangon. Pero pag walang pasok, bumabangon ng maaga. Gusto maglaro. Ganyan. Oo, di ba? Addict siya sa cellphone. Lahat ng phones namin, ginagamit niya. Alam mo, hatakin ko binti ng pababa. Pero mo, Carlito, you're so heavy. I could not give you. Carlito, please. Takot lang mababali ang ano ko. Para akong may barbell. Yan yung paliliguan mo siya. Di pagbangon sa kanya, okay, Carlito, go to the bathroom. And his daily routine is pooping and ganyan. Yeah. So, yun, alam mo, ito pa nga yung pagpupuping niya, tsaka noong time na yun, hirap na hirap kami. Until now, dinadala ko siya sa pag nasa mall kami, sa women's, sa ladies' washroom. Kasi may sariling cubicle. Kasi hindi ko siya madala doon. Kasi alam mo na ako papasok doon sa ano. Unless na lang yung kasama ko yung husband ko, yung mga kapatid. Yung mga kapatid. Which is they don't question. Because unang-una, pag nato yung mukha ng anak ko, is parang babae. Ayan. Tsaka siya, meron siyang long hair. I see. Then after nung paliguan mo siya. So after nung paliguan ko siya, paliligo ako, tututbrushan ko, shampoohan ko, okay, you finished. Susutan ko siya ng underwear. Ngayon yung underwear niya, sometimes, Carlito, come on, you help me. Susutin niya. Mom, Kasi OTD mo siya everyday The outfit of the day siya. Outfit of the day. Kasi for me, yun, kasi hindi siya marunong mag-ano ng damit. Ako na yung, yun lang yung pinaka parang, kasi hindi siya mahilig sa mga laruan. Okay. So yun ang pinaka parang gusto ko na ipakita sa kanila na even though I have a special need, kailangan special yung sinusuot niya, kailangan everyday meron siya, ipopost ko siya. Para gusto ko kasi maging proud na, nakakatawa. Ako laging natutuwa ako sa mga gano'n kasi parang he doesn't really care and he loves what he had, what he's wearing. But ngayon, medyo na siya medyo nagiging picky na rin. May ganun namimili na siya, ha? Ang favorite color niya is orange. Kaya pag orange is orange, ganyan siya. Okay, after nung maliguan mo, madamit naman, paano kayo sa breakfast? So, hindi siya nagbe-breakfast. So, ang ginagawa ko, di ba, alam mo yung kanyang sweatpants, because, Carlito, come on, lift. Help me. Ayun, tatanungin niya ako, ganyan. Ako yung nagme-medyas, pero mo, itong edad ko na to, talagang upo ko sa floor, tapos ako yung magme-medyas. Ganon kahirap, ganon yung routine ko. Talagang,
every day, parang it's a challenge for me. Pero, it's like, araw-araw, parang may award naman ako dahil nakikita ko. Tapos, natutuwa ako dahil napupuri nila sa school na si Carlito ang pinaka-the best. Fashionable. Parang ganyan. Bawing-bawi no, sa mga, yung paghihirap mo sa umaga. Sa result. Tapos may compliment naman sa mga tao sa paligid. Alright. So, yun ang pinaka-ano ko compliment. Kaya sinasabi nila sa akin na, Maria, bakit okay lang siya? Ang anak mo, siyang ginagastos. Sabi ko, alam nyo, yan lang ang pinaka-credit ko maibibigay sa anak ko, ang pagdamit ko sa kanya. Kasi hindi siya, kung papabayaan ko siya, hindi naman yan ako nagsusuotin niya. Siyempre, oo. Hindi alam wala siyang hindi siya aware. Until now, minsan nagsusuot siya, minsan baliktad yung kanyang damit, yung kanyang Hindi niya alam, kaya sabi ko sa mga anak ko, anak, ayokong, baka pag wala na kami ng papa niyo, hindi niyo siya papaliguan, baka maging mukhang gusgusin na, ayokong Ilan taon na po yung mga anak niyo ngayon? My eldest is 25, my second is 24. Hindi naman po ba sila nagsiselo sa attention na binibigay nyo kay Carlitos? No. That's good. No, so they know the situations already and they know the responsibility already for their brothers. Tsaka ang ko kasi, lagi akong balance sa kanila. Pag binilang ko si Carlito nito, meron rin sila. Pero even though kahit hindi nila gusto, parang kahit hindi nila ayaw nila, sabihin hindi namin kailangan. I have. Kailangan ko maging fair sa kanila. And ito pa sa pang-challenge kay Carlito is that ang karamihan ng may mga ganyang case special need, hindi sila marunong gumamit ng spoon and fork. Until now, this is a challenge. Gumagamit siya ng spoon, pero not the fork. Okay. So how do you, paano siya kumakain? Do you feed him? Or? No. Before, kinakat namin ng maliliit. Dinadice cut namin yung mga kahit yung mga chicken, dinidebone namin. Pero, tinaray ko, sabi ko malaki na si Carlito, maybe kaya na. So, naku, talagang ang linis, talagang makita mo yung pinakabuto ng Maputi na. May pagkahusay pala yan. Tapos ayaw niya ng, isa sa mga special, katulad ni Carlito. Syrup to the bone, ha? Yeah. Pag may kaunting tulo ng tubig, kasi sa school sinasabi nila, nagpapapalit na siya ng damit. Very, siya sa kanyang, very fuzzy. Sa mga niya. Tsaka sila, ito ang sa mga characteristic na may mga ASD. Oo. Ina-arrange nila kung ano yung kamukha nung... Diyos ko, ako na nga talaga yan. Tsaka binabalikan nila kung ano dapat. Ano ba yung... Parang ako yan, ma'am. Confirm. Pero mami, sige. Yung pag-arrange ba nila yung mga according sa ano dyan? Kulay. Yeah! Ako na nga ito. Hindi. Alam niyo yung sa loob ng banyo namin. So, siyempre nakapatan doon sa may bathtub yung shampoo, yung gano'n. Pag may isa ako nahulog talagang i-arrange pa niyan gano'n talaga. Diyos ko, ako nga yan. Pero moving forward, mami, kasi medyo mahaba. Gusto namin talagang marinig ang inyong kwento. Kita mo, wala kaming masabi. Kasi very interesting yung story nyo. Totoo. And gusto lang namin hingan kayo ng words para sa mga magulang na halimbawa gusto ring mag-apply to Canada and meron mga ganyang special needs din ng mga bata. At saka sa mga magulang, may mga kakilala ko na ang mga anak nila is with special needs. May mga kakilala ko dito. So anong pwede mong maibahagi sa kanila? Anong pwede mong Go ahead, Mami. masabi? Anong mga words? Ang masasabi ko lang, last challenge kasi ngay pabago-bago ang batas sa mga huwag kayong maniniwala. Kahit sa mga kaibigan nyo, don't trust them. Trust your instinct, trust yung sarili nyo na kaya nyo, na you deserve to be here. Na ito ang para sa inyo, dito tayo. Tama. Kasi tayong lahat, hindi naman lahat tayo, kumbaga alien tayo dito eh. Yes. Especially here in Alberta, we're all aliens. Yes. Hindi tayo pwedeng magmalaki kung ano naging fulfillment mo dahil ako ganito, ako ganyan. I'm always experiencing like that na lagi nila sinasabi sa amin, paano namin na-afford na bigyan namin mga anak namin ng ganito? Ang asawa ko kusinero lang. Ako, part-time lang ako doon sa trabaho ko. Pero how could we get? Kasi nga, for me, I trained my kids na may culture ng Canada, pero andun pa rin yung Filipino na you have to help the family. You have to be intact here. Yeah. Kasi wala kami ibang aasahan. Totoo. Always, like ko sinasabi. And for Carlito, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-deny. No. If you see something na may kaunting problema ang inyong anak, ask for acceptance, at first acceptance, and then huwag niyong ikahiya. Huwag niyong ikahiya ang inyong mga anak.
sabi nila, blessing sila. Tama. Eto, sasabihin ko sa inyo, hindi ako natutuwa. Sabi ko pa rin, until now, I'm still wishing na si Carlito maging normal. Yeah. Maging normal. Hindi ako, sabi nila, lagi nila sinasabi sa akin, naku, Maloisa, o Erica, o Maria, ang laki na natatanggap sa government kasi may anak kang ganyan. Aba, anin ko tong mga benefits kung ang anak ko ganyan. Tama. Sabi ko ganon. Yes. It's a blessing dahil may natatanggap kami na support. Pero alam niyo yung sasabihin niyo sa akin na matuwa ako dahil may natatanggap ako. No, it's a no. Oo, tama. It's a very no. Until now, I'm still wishing. Sabi ko nga, napakasimple ng pangarap ko sa anak ko, sa Carlito. Makita ko lang siyang magtrabaho sa isang car wash, sa isang food channel, pupunas ng mesa. Yeah. Fulfilled na sa akin yun. Happy na kami kasi nakita namin na magiging independent siya at least doon man lamang sa bagay na yon. Huwag niyong ikahiya kung ano. Ako, hindi man kami ganun kumbaga successful kami. I'm proud to be successful, not in our career, but in our own ways when it comes to our family. Ayun. Tama, yun Yes. yun. No? Yun ang pinaka-the best. And mami, ano yung prayer ng isang ina para sa kanyang anak na may autism? Sabi, lagi nilang tinatanong sa akin kung ano pa yung gusto kong mangyari kay Carlito. Sabi ko lang, I just want for Carlito to learn to be more independent, to be more like yung maging clear ang kanyang pagsasalita. Yeah. Doon pa lang masaya na ako. At matuto siyang kahit papaano na sabi ko nga every now and then lagi sasabihin na niya sa akin, kahit masama yung sinasabi niyang mga word like there FUK or may mga ganung word, sa iba alam ko masama. Lagi sinasabi nga sa akin ng relatives sa Pilipinas, bad yan Carlito, okay, huwag niyo For us, it's like a music to us. Yeah. Remember this. Yeah. Kahit anong bad words sasabihin ng isang bata nagsisimula magsalita o ano man, maging proud kayo. Yeah. Ako, always I'm proud kahit sinasabihan ako ng anak ko na, Ma'am, Ma'am, I'm so still proud of my son because ang haba ng narating namin, it's a long way for us at alam namin mahaba pa dahil we will still having another 3 years or 4 years to defend him in a court for his guardianship. Yeah. And Mami, kung nandito si Carlito, ano yung sasabihin niyo sa kanya? I was telling like, Carlito, do you love Mom? And then you say, yes. Carlito, sabihin ko sa iyo, hanggang kaya namin ng papa mo, kami ng mga kapatid mo, lagi kami nandito. We will always be here and we will defend you whatever other people saying. We're not really isolating you na ba't hindi namin sinasama sa mga event, sa mga gatherings. It's not because kasi ang sakit para sa isang magulang Na ma-judge ang anak mo. ma-judge ng isang bata na hindi naman nila naunawaan. Kasi ayoko, alam man i-announce ko sa buong mundo na, hey, kailangan special din sa anak ko, huwag kayong ganyan. But now, we're always like saying, pag may medyo na kami, like, may kinukuha kami. Sabi ko nga, kasi kaya namin kinukuha to, the reason why we're getting, trying to get a motorhome is that for Carlito, is always, because he has a special need. Kasi may mga seller na mga inaano namin. Kasi gusto namin siyang maglakad sa loob, maging ano siya, kasi doon lang niya ma-express yung sarili niya eh. But for the other things, hindi dahil na ina-avoid namin na ma-judge siya ng ibang tao. Kasi it's already a normal thinking. Tao lang ako eh. Nasasaktan ako bilang isang kahit yung mga Mami, ano yung pinakamasakit na salita na narinig mo na sinabi sa anak mo? Nandun kami sa Lucky. We're in the Lucky. Just only recently. Lucky 97? Lucky. Here na sa may tabi ng... Lucky 97, Lucky Manzano, Lucky Store. Lucky Store. Ngayon, meron isang kalahi natin. So, si Carlito, pinababayaan namin kasi siyang mag-walk at saka dala yung basket. So, si Carlito, syempre, natabig niya tong anak niya. Yung anak niya siguro mga nasa 20s na. Natabig niya kasi kumuha ng chips si Carlito, namimili siya. Tinignan niya ng masama. Sabi ko, I'm sorry. Yeah. Sabi ko, sorry. Carlito, you say sorry. And then, nag-ismid tong babae. Sana sinampal mo. Oo. Kung nandun kami, sasampalin ko yun. Dumating yung nanay. Akala mo parang Bella Flores. Oo. Dumating yung nanay. Aba,
Siya rin tinitignan niya mula ulo hanggang paang si Carlito. Tignan ko rin siya. Di lumabas yung pagiging magkaroon ng maraming sungay na mahaba. Yeah, totoo. Tapos, di ko yun talk sa mga anak ko. Galit na galit yung mga anak ko. Sabi niya, asan ba? Tagang sinugod ng panganay ko. Tagang hinahanap. Sabi ko, mo na, babae yung patulan niya. Pero how do Hindi, you ma. handle that po situation? For example, may narinig kayo on the spot na ganun yung sinabi sa inyo. Ako, for me, hindi ko na ayoko ng patulan. Kasi sinasabi ko sa kanila, sorry, that's all. Away. Pero hindi mo ina-explain sa kanila na my son has special needs. They don't deserve an explanation. Tama. true. And also, Okay. And you know, kasi ano to yun para sa akin, I'm always saying, naiinis ako, nagagalit, even though it's already a normal expression for the Filipinos, na lagi sabi, parang abnormal. Ayoko, kasi may anak akong may special Tama, need. tama. Alam mo, in one of my work, Ayun ang pinakaayaw niya. these Filipinos, there's this kid na may autism rin siya. Naka-coworker ko. Yeah, yeah. He's a little bit high functional. Yeah. Ibang lahi siya. So, siya yung nag-grill ng burger, ng patties. Ikaw ba naman na Pilipinang manager, may ano kayo? Abnormal talaga yan. Ay, my. nagpintag ng tenga ko. Sabi ko, my. bakit mo siya sasabihin abnormal? Isa sa mga characteristic ng may mga autism, minsan natutulala sila. Tama. So, tinanggap niyo sila dahil sa trabaho, kung may masunog dyan na burger, sila Unawain mo. Unawain. Oo. Why you have to Yung judge? Pilipina tinawag niyang abnormal. Tinawag ng mga Pilipino na abnormal kasi to. Lahat sila? Ang sakit sa tenga ko. Yes. Sa mga sa mga kababayan po natin na Wag na po natin wag po gamitin. nating gawing joke minsan, Yeah, 'di ba? oo. Yung kapansanan ng ibang tao, Oo. yung kakulangan ng ibang tao, wag po nating gawing joke. Yes. Though minsan talagang Oo. mga Pilipino judgmental kahit nga sa Totoo, kulay ng balat natin yes. How much more pa sa nakikita Totoo. natin. Pero mami, ngayon we're about to the end our program pero ang Yes. sarap mong kausap, I grabe. know. Ay, wala Ang dami. Wala kaming ang tutulala kami doon. Usually maingay First kami time no? kausap. First time. Maingay. Pero dahil interesting, ngayon lang namin narinig yung mga Yes. words na ganyan. Talagang gusto naming malaman. Baka Oo. kasi minsan na-hurt namin yung mga mga parents na may mga may Special anak na needs na special anak. needs na hindi kami aware. Yes. Pero ngayon that you're here, binibigyan mo kami ng ano ba yun? Linaw. Iyak ako. Kalinawan. Basta sasabihin ko lang Oo. ito. All our tayong mga magulang, wala tayong hinangad kundi what is the best for Tama. our kids. Tama. And we need to be proud of them kahit meron silang kakulangan. Yan. And this kakulangan, tayo ang nag-fill up nito. Tama. Yung love natin, yung support natin. Tama yan. Wag natin kasi tayo sa atin ang gagaling yung discrimination Yes. Hindi galing sa labas. Pag diniscriminate sa sarili nating pamilya, gano'n rin magiging outcome sa labas. Tama. Oo, totoo. Yan ang magiging sabihin ko sa inyo. Let us be proud. And for those moms there, we need to be like, we're a superwoman. Yan. Yes. Malakpakan yan. Mami, hindi mo nabigyan ng message ang inyong dalawang anak. Is there Yes. any message for your sons? For my other two kids, Yes. kahit lagi ako nagbubunga nga sa inyo, maingay, pero sabi ko nga sa inyo, I'm very proud to both of you. Kahit minsan may narinig ako na bakit hindi kayo nag-aaral. Kasi I know na at early age, nagtulungan nyo kami. Financially support and then very supportive sa lahat. And for my husband who's Yan. always there, ano ba sasabi ko? Sabi ko nga sa iyo, soulmate kita at sabi ko nga, Mama, sa susunod na buhay, gusto ko ikaw pa rin. Kasi I love that. in our 25 years, siguro, mabibilang sa daliri nag-away kami and we're not, hindi kami nag-away when it comes to financial. Usually, nag-away namin, small things lang. Yes. So, Soulmate mo sinasabi talaga ko. yan. So, Yes. so Oo. sabi ko Kayo nga sa talaga. inyo, Kayong-kayo. maging proud kayo ngayon kung isa sa inyo na hindi tanggap ang anak, tulungan nyo ang kapartner nyo, tulungan nyo ang iba yung pamilya na maging Yeah. i-accept kung ano man may kakulangan ng isa sa mga anak nyo. Tama. Okay, yun lang. Don't be so negative. So once again, Okay. palakpakan po Ganda. natin, Sus, Mami wala tayong Elo. masyadong Ayun. nasabi ngayon, ha? Yun nga ang maganda. Gusto Kasi lang parang, natin makinig. oo, natututo rin tayo dito Yes. sa Oo. topic na to eh. Totoo. Ang daming... Magpapa-thank you pala ako. Sige po. Sige po. Mag-thank you lang ako. The reason why, sabi nga nila, bakit daw ako dun sa, kasi magti-10 years na ako sa work ko. Yes. This facility, Venta, is, kasi from the very start ng in-interview nila ako, I told them already that I have a special needs son.
So, sila yung tumulong sa akin, sila yung nag-a-adjust, especially my manager, na nag-a-adjust sa schedule ko sa akin kung ura-urada kailangan ko ng ganito magpaalam kasi merong kailangan ko umuwi ng ganito. And also during COVID time, they put up a daycare. Ngayon dahil ang liliit ng mga kasama ng anak ko at si Carlito napakalaki, which is hindi nila kaya i-handle dahil yung mga magbabantay doon hindi sila talagang kaya. They give me an option na pag ang anak ko wala magbabantay, I could stay in the house for a while during COVID times. So, ang laki ng papasalamat ko sa kanila kasi it's a family company na talagang niintindihan nila. They always Carlito grown up with them. And then, pag dinadala ko to si Carlito, yung may-ari, you're ready to go. So, anong company ito, ate? Sa Venta Care Center. Venta Care Center. Thank you so much for doing such kudos sa inyo. Amazing things para kay Ate Maria. Sa situation. Mag-shoutout muna tayo. Isa lang muna kasi medyo na-stuck tayo ng pakikinig dahil napakasarap naman talaga makinig. Kay Jackie Leyte, Happy Mother's Day to all moms out there. Kay Seria, sabi niya Happy Mother's Day sa lahat. Mexico, thank you for joining. Hill Padernal. Red Villanueva, watching from Bayana, Muntinlupa. Yes. Jeffrey Makasiray, GMAC, shout to Elicar, kawork mo yata. Tapos sabi ang comment ni Red, kung hindi lang ako nanonood at hindi ko nakita nagsasalita si Mami. Ano niya na bata? Akalain ko bata nagsasalita. Boses bata daw si Mami. Hello. Denise Ramones, thank you. Ka-job. Thank you. Nelia. Tita Nelia ko, my son RJ is a blessing. He's a special child. Yan yung tita ko. Yung kapatid ng Mami ko. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. The reason why this is close to my heart, kasi nga it runs on our family. Yung may kapatid ng Mami ko, meron silang mga anak na with special needs, naputo lang sa Mami ko kasi parang hindi siya carrier yata, something like that. I see. Ito naman galing kay Joca Hernanes. Ang ganda ng episode na to. I hope maraming Pilipino ang tumigil sa pagtawag ng abnormal as a joke. This is really inspiring, Mami Eloy. Thank you. Yes. Ayan, shoutout sa aking kapatid ni Anthony and sa mga batang hamog. Thank you. Kay Henry Salonga, hi ka-job, well done. Well done. Yan. Hello, Michelle. Thank you for watching. Henry Salonga, anak, thank you. If you need more, this is the first they allowed they asked our permission. So our first interview, they put our Carlito's story on YouTube. I see. Ano po yung YouTube na yan? It's a positive behavior supports and practice. It's a Carlito's my son's story. It was made by the Edmonton Catholic School. Thank you so much. So yung story pala ni Carlito, hindi talaga naman dito talaga siya nakilala. So na-feature na rin siya sa Catholic School. At saka nasa YouTube na rin. So panoodin niyo po yun para gusto niyo pong malaman pa at mga ins and outs at behavior at adjustment ng with special need child. Ayan. Hi, Ate Connie. So once again, di po kami mga eksperto, nakikita nyo naman po, nakikinig lang kami dahil napaka-interesting po kasi nung mga words, mga lessons na binibigay sa atin ng episode na ito at hindi po kami magsasawang magbago. Oo. Kasi importante po yan. At dahil dyan, job well done ka naman ate talaga. Before anything else, Jo, ano ba natutunan mo muna? Ang natutunan ko, sabi nga ni ate, tinanong ko siya kanina kung ang kanya bang sitwasyon ngayon is a commitment or responsibility. I think it's like, yung pang nag-asawa ka, commitment po yun habang buhay mo yun. So mahalin mo yun. Mahalin natin kung ano yung merong sitwasyon tayo. Mahalin natin kung ano yung mga flaws na meron tayo. At dahil doon, mag-grow tayo as family, as individual, as a person. Hey, Jab. Mamo? Ako dito, parang dito ko na naramdaman yung salita na rejection is redirection. True. Pag na-reject ka sa isang bagay, dinidirect ka na ni Lord sa isa pang mas magandang bagay. At saka yung hindi porke nangyari at experience na kaibigan mo na na-deny dahil may anak na special needs, pwede ka rin magsabi sa ibang tao na, hoy, hindi ma-approve yung anak mo kasi yung kaibigan ko ganito nangyari. Kasi kanya-kanya tayong paraan sa Panginoon ng pagtupad ng mga pangarap natin. Tama. I love that. And Belle? Of course, ito lang masasabi ko. Alam natin na walang perfectong pamilya. May tatay na nagkulang, may nanay nagkulang, mga anak na nagkulang. Pero sa huli, kayo pa rin yung magsasama-sama sa huli. So, ang pinakamagandang gawin nyo, magsama-sama kayo, ipaglaban nyo kung ano yung dapat nyo ipaglaban, at tulungan nyo yung isa't isa. Kung may kakulangan yung isa, tulungan nyo.
Tama. Ganun lang. Tulungan lang. Yes. Bel, kunin mo na. Yes. Oh, sige. Dahil Mami, it's a Mother's Day special ng aming episode, ang aming Job Well Done. Kami ay naniniwala sa iyong kakayahan bilang ina. Happy Mother's Day po mula sa amin. Job well done. Thank you so much. May pala ako maiiyak. Dahil napakadakila mong ina. Dahil Napaka-special. kinaya mo ang kinaya mo pagpapalaki sa iyong 3 anak, especially kay Carlito. Yes. At naniniwala kami ng lahat ng ina ay sana ay maging katulad mo. Malakas, matatag, at talaga namang inspiring. Talagang job well done. Kasaludo. Hindi kami nagkamali ng pagpili sa'yo. Palakpakan naman natin yan. Thank you so Napakahusay na ina. Yes. Maraming salamat. Yeah, may babasahin lang ako. Sige. May nag-comment lang. Okay, sige. Importanteng tao sa buhay ko to Okay, go. Sa aking mama, sabi niya, good job. Madami na pulot na aral, lalo na sa may mga special child. Yan. I love you, Mother. Yes. At sa Salamat. lahat po ng Happy Mother Day. Lani and Mama Pilar, Yes. Happy Mother's Day po. Mama France, I Mami. love you, Mom. Ayan. Dadagdagan ko po yung padala ko sa Mother's Day. Sa mami ko. Ayan. Sa mga Pasensya na kapatid po, ko, hindi na Happy po Mother's kami Day. nakapag-ano ng aming Yes. sharer. Oy, sa mami ni Chris, dito Ano nga sa kayo. one sa page? Batiin nyo na Oo. muna. Sige na. Dito kayo, batiin kayo, niyo yung mga yung mga moms mami nyo. nyo. Yes. Halika kayo. Sa mami ni Zia. Ay, Mami Zia. Ay, Yes, Mami Zia. Zia. Happy Mother's Day of Mga 2. mami. Happy Yes. Mother's Day sa lahat ng mga Yes. nanonood Happy sa Mother's Day. I'll see you Ayan. soon. Ayan. At sa mga Yes, sister-in-laws, same here. Happy Mother's Day sa inyo. Oh, sister ko, Ella. Happy Mother's Day, Ella. I love you. Happy Mother's Day, Len. Joyce, Happy Mother's Day. I love you. Ruby, Happy Mother's Day sa mga pinsan Thank ko. you. Beth. Happy Mother's Day, Ma'am. Ayan. Ayan po, Mother's ang Day. Mother's Day na ito ay hindi po natatapos ngayong Oo. araw na ito. Yes. Ito po ay month long ng aming pong job well done. Oo. At lahat po ng Exactly. iba't ibang klaseng magulang, ina, ay i-feature namin sa aming episode. Lahat ng phenomenal super Yes. moms. Yes! Ang Super susunod po naming ina na i-feature for next week is Very busy. very busy and very beautiful. Yes. Ang diyosa ng Edmonton. O, di ba? Si Jade the Amazing. Ayan, abangan niyo yan, abangan niyo Abangan yan. niyo po ang episode namin kasama si Jade Amazing for next Yes, week. Happy Ayan. Mother's Day Thank you ulit. so much. See you Kami next po, episode. ang inyong mga host. So once again, this is the... Ano? Nawala na ako. Mga host. Sabi niya mga host. Nawala ako. Magpapaalam na nga ako. Eh. Sabi niya mga host. Oo, kami po ang mga host. Ako po si Jonathan. My name is Mamu. And I'm back. And si Mami Eloy. Palakpakan po natin. And And we we are are the Job Well Done. Thank you guys. Happy Mother's Day. Thank you. Love Thank you guys. you. Bye-bye. Bye. Love you.